Cheesy cordon bleu naman ang naisipan naming lutuin ngayong araw dito sa Kubo mga kawalibs. Kaya naman tara samahan nyo nga kami. At eto nga ang una natin gagawin, ihuhugasan muna natin itong chicken breast na nabili natin sa market. Tanggalan ko nga to ng balat kasi yung nabili ni housemate, meron pang balat. Nakalimutan ko nga kay housemate sabihin na medyo malalaki yung kailangan ko. Eto tuloy nakabili siya ng medyo maliliit. Tapos kung hugasan, titimplahan ko nga lang to ng paprika, kaunting paminta, kaunting asin, at saka garlic powder. Haluin nga lang natin to mga kawalibs, then i-marinate na natin ng mga 30 minutes. Habang nga nagmamarinate tayo mga kawalibs, eto nga, prepare ko na nga yung cheese na gagamitin. Quick melt pala itong ginamit natin. Gagamit din tayo dito ng ham. Mas maganda nga kung yung mabili nyo, i-cook na. Kailangan nga natin itong paghiwalayin muna mga kawalibs kasi nga meron pa siyang ice. Pagkatapos nga ng 30 minutes, kumuha na nga ako dito ng cling wrap. Lalagay nga lang natin dito yung ating chicken breast na minarinate kanina. Tungan pa nga natin to ng isa pang cling wrap. Pagkatapos nga, ganito lang yung gagawin natin. Pupukpukin lang natin to hanggang sa ma-flatten. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung ham. Lalagay din pala ako dito ng 2 stick ng cheese. Pagkatapos, ako naman siya i-roll ng paganyan. Madali nga nating marurol to mga kawalibs pag merong cling wrap. Pag wala kasi, sobrang struggling talaga. Actually, mga kawalibs, pang second time ko na nga na nagawa to. Pero yung una kong gawa nung Christmas, medyo pumalpa kasi hindi ako gumamit ng cling wrap. Balot na nga natin ng cling wrap mga kawalibs, ilalagay naman natin to sa freezer. Isang oras nga lang nilagay natin yan sa freezer, pagkatapos nga itatanggalin din natin agad. Pagkatapos, i-dip na natin dito sa binit nating egg. Pagkatapos naman dito sa egg, isusunod naman natin yung breadcrumbs. At pagka na-cover na natin lahat ng breadcrumbs, ay eto na nga, pwede na natin tong iprito. Nagpainit na nga din pala ako dito ng kawali pagkatapos nilagyan ko na nga to ng cooking oil at pagka kumulo na ilalagay na natin dito yung cordon bleu. At pagka na-golden brown na, kailangan naman natin itong baliktarin. Dahan-dahan lang yung apoy nito mga kaolibs para maluto din yung kanyang loob. At eto na nga yung itsura niya mga kaolibs nung naluto na. Ay talaga naman ang perfect ng pagkaluto kaso nagka-problema tayo sa cheese. Kasi sobrang bilis niyang mag-melt kaya nahuhulog na. Hindi pala pwede itong quick melt dito sa cordon bleu. Dapat pala yung ginamit natin yung Eden cheese. Kaya ang ending tuloy ay naghiwala yung kanyang cheese sa cordon bleu. Ito na mga kaolibs, gagayatin na nga ito natin lahat. Hindi ko na nga napigilan yung kanyang amoy mga kaolibs kaya ito sumubo na nga ako ng isa. Gayat na natin lahat mga kaolibs. Ngayon naman ang susunod natin gagawin yung kanyang sauce. Butter lang yung ginamit natin dito pagkatapos lalagyan lang natin to ng all-purpose flour. Mga 2 kutsara. Naglagay din ako ng pinakamaliit na lata ng evaporated milk. Sundan ko pa nga ito ng quick melt. Pagkatapos mekos-mekos na natin yan hanggang sa ganito na yung kanyang texture. At ito na ilalagay na natin dito sa ibabaw ng ating cordon bleu. O diba, sobrang cheesy na yan. Pag-aralan nyo nang gawin to mga kaolibs kasi sobrang bilis lang naman. Alam nyo ba, isa din to sa pinakamahal pag nagpapakater tayo. Hindi pa ako nakakatikim ng cordon bleu sa buong buhay ko. Kaya naman, eto yung first time na makakatikim ako at sa sarili ko pang luto. Pagkatapos ko matikman itong mga kaolibs ay talaga naman sarap na sarap ako. Kaya pinatikin ko na nga dito sa mga kapatid ko. Ito nga pala si Raya, busy sa business niyang bakery. Kaya minsan hindi na siya nakikita sa aking vlog. Eto na nga, kumuha na nga din pala yung mga pamangkin ko na kanina pa naglalaway. Halos lahat kami dito sa bahay mga kaolibs, first time lang namin to makakain. Dito kasi sa probinsya namin, pang mayaman lang to. Kaya naman for today's video, feeling mayaman tayo. Charot. Pagkatapos ko nga magluto mga kaolibs, binisita ko na nga dito yung pinapatayo kong bahay. Actually, pinatigil ko nga muna yung mga panday namin mga kaolibs kasi nga ang goal namin, kailangan matambakan muna to ng lupa. Kasunod, malagyan na to ng flooring. Kaya naman yung pinatrabaho muna namin dito mga kaolibs, yung pagpapailaw nitong aming pinapatayong bahay. Nakabili na din pala kami ng mga materyales kaya eto, pinakabit na nga namin sa aming electrician. Tapos naman na nila mga kaolibs ikabit kaya iniintay na lang namin yung aming pinakakontador. Pumunta na nga din pala dito yung Norsamel ko nung nakaraan kaso nga hindi pa nalagyan ng wiring. Kaya hindi pa tuloy na tuloy yung paglalagay ng kontador. Dahil ngayon na wiringan na nga, baka next week meron na tong ilaw. Eto nga, nagdala pa kami ng snacks ng aming mga electrician. So hanggang dito na lang muna mga kaolibs. Salamat sa panonood. Bukas ulit.